Magandang araw sa ating lahat. Ang paksa na ating pag-uusapan ngayon ay ang paano magsulat ng isang resolution. Ito ay para sa ating mga sanggunian, sa sangguniang barangay, sa sangguniang bayan, at para na rin sa ating mga association o organisasyon. Ang ating pag-uusapan ay kung ano ang definition ng resolution, ano ang format ng isang resolution at mga parte ng resolution. So, ano nga ba ang isang resolution? Ang resolution is an expression of collective desire or sentiments. It is a declaration of a will, decision, or position rendered by the members of the lawmaking body on certain issues in matters under consideration. Kapag sinabi nating resolution, ito yung kagustuhan ng mga nagpasa sa resolution o ito ang decision ng isang organisasyon, kapulungan, o ang sangguniang barangay o sangguniang bayan sa kanilang kinahaharap na issue o problema. Sa kaso ng Spouses Yosay versus Court of Appeals, sinabi ng Supreme Court na no rights can be conferred by and be inferred from a resolution, which is nothing but an embodiment of what the lawmaking body has to say in the light of attendant circumstances. Hindi pwedeng basihan ang resolusyon para magkaroon ka ng isang karapatan sapagkat ang resolusyon ay nagsasaad lamang ng desisyon o opinyon ng lehislatura patungkol sa isang paksa na kanilang kinahaharap. Tingnan natin ang pagkakaiba ng resolution at ordinance. Ang resolution ay nagsasaad ng sentiment o opinyon ng lehislatura o lawmaking body on a specific matter. Ang ordinance naman ay isang batas. Temporary ang resolution, pero ang ordinance naman ay permanente. Doon tayo sa 3 reading rule. Sa resolution, hindi kailangan ang third reading maliban kung nagdesisyon ang mayorya ng sanggunian na i-undergo nila sa third reading ang isang resolution. Pero kapag ordinance, ang usapan, kinakailangan sa ilalim ito sa ikatlong pagbasa. May dalawang format ang resolution, ang standard format o commission format. Ang standard format ay pangkaraniwang ginagamit ng mga pribadong organisasyon. Ang commission format naman ay pangkaraniwang ginagamit ng mga komisyon na may regulatory powers. Under the standard format, i-certify lang ng secretary na tama ang nilalaman ng resolution at i-attest naman ng presiding officer na ang resolution ay naprubahan ng mga nagpasa nito. Kaya, hindi kailangang pumirma ang mga membro ng council o grupo na nagpasa sa naturang resolution. Sa commission format naman, sapagkat nilalaman nito ang desisyon o posisyon ng komisyon sa naturang paksa o problemang kanilang tinalakay, kailangang pipirma ang bawat membro ng komisyon kung sila ba ay sumasang-ayon, sumasalungat, o kaya ay nag-abstain sila. Ano nga ba ang parts ng isang resolution? Una, ang heading. Dito mo matatagpuan ang body o lupon na nagpasa ng resolution. Ang address, o pwedeng idagdag mo na ang contact number, pitsa ng pagpupulong kung kailan ito pinasa, at kung sino ang mga dumalo at lumiban sa pagpupulong na naganap. Pangalawa, ang resolution number. Pangatlo, ang title. Nilalaman nito ang subject matter o tema ng resolution. Pang-apat, ang sinasabi nating preambulatory o whereas clauses. Ito ang reasons for the adoption of the resolution. Iwasan natin ang mahabang whereas clauses. Kailangang brief but persuasive. Maikli pero mapanghikayat. Dapat hindi mas mahaba sa isang pangungusap. Sa whereas clause, binabanggit dito ang problema at kung paano ito malulutas. Yung mga katotohanan na inilalahad sa resolution ay kailangang nakalahad din kung ano ang dahilan. Mamaya makita natin sa sample. Panglima, yung sinasabi nating resolve clause. Dito na mailalahad kung ano ang pagbabago na gusto ng nagpasa sa resolution o di kaya ang aksyon na gusto nilang mangyari. Nahahati ito sa dalawang parte. Una, ang main resolutory portion kung saan
nakasaad ang deklarasyon o ang intention o desisyon ng body, parang inuulit lang nito ang title. Pangalawa ay ang secondary resolutory portion, na kung saan nakalahad dito ang mga ahensya o opisina na pagbibigyan sa resolusyon para ito ay kanilang tugunan. Pang-anim, ang concluding portion, kung saan nakasaad dito ang mga pangalan ng mga miyembro na nagpasa sa resolusyon, ang secretary at ang presiding officer. Nakasaad dito kung unanimously, meaning lahat sila, or may mga oposisyon, abstention sa resolusyon. Ito ang sample ng pinaghalong commission and standard format. Dito makikita nyo ang heading. Opisina nagpasa ay ang Sangguniang Bayan ng Bacon sa kanilang regular meeting. Ang petsa ay September 5, 2023. At ang mga present sa nasabing meeting, makikita dito sa sample na present sina Vice Mayor, mga regular at ex-officio members ng Sangguniang Bayan. Ang resolution number is resolution number 114-2023. Sa title naman, resolution expressing the intent and willingness of the Municipality of Bacon, Benguet to establish sisterhood relationship with Valenzuela City through Honorable Wesley West Gatchalian. Gusto kasi ng Sangguniang Bayan na sana makipag-sisterhood tayo sa Valenzuela City, at nakasaad sa baba ng title yung sponsor ng nasabing resolution. Sa whereas clause, sabi natin kanina is yung reason bakit pinasa ang resolution. Dito sa sample na ito is gusto ng local government na mapag-aralan ang mga best practices at innovation ng Valenzuela. Nabuo ang idea ng sisterhood ng bumisita doon ang Vice Mayor's League of the Philippines Benguet Chapter noong August 23, 2023. Next ay itong main resolutory portion, is yung title na mismo na naulit. Kung tingnan nyo, yung title ng resolution naulit dito sa main resolutory portion. Then ang secondary resolutory portion ay yung opisina kung saan ipapasa yung resolution, which is yung opisina ni Mayor Gatchalian, yung City Mayor ng Valenzuela City. At ang concluding portion, makikita kung unanimously carried or may abstention at ang mga pangalan ng pumirma sa resolution. So dito ito sinadmit na namin sa City of Valenzuela. Hanggang ngayon wala pa silang tugon kung gusto ba nilang makipag sisterhood sa munisipyo ng Bacon. Okay, hintayin na lang natin. Effectivity of resolutions. Ang resolution ay maaari nang ipatupad agad, maliban lamang kung ito ay resolution para sa approval ng lokal na plano. Kailangan mo nang ipaskil sa mga barangay hall o dalawang pampublikong lugar sa loob ng 10 araw. Ang resolusyon ay epektibo hanggang sa matupad ang layunin ng nasabing resolution. So yun lamang, at sana ay may napulot kayong aral kung paano nga ba magsulat ng isang resolution. Para sa ibang katanungan, mag-comment lang sa comment section at ating subukang sagutin kung kaya nating sagutin. Thank you.